Tuloy natin ang ating pag-aaral sa Pagkakas Daniel. At pag-inalig ko na ba natin ito? Pag-inalig na. Okay, so ibig sabihin sa Daniel na tayo. So, bigyan natin ang pagkakataon, ang oras kay Dr. Arnold para sa ating pag-aaral. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Ang isang pribilehiyo po ngayon para dumuloy sa pag-aaral natin dito po sa Book of Daniel. Ang topic ay tamang-tamang sa panalangin ni Pastor, tsaka ang kanta nila. Topic natin ay sa humiliation ni Nebuchadnezzar, na kahit ang kanyang puso mayabang, makita niya ang kaluhatian ng Panginoon. Alam niya, okay, actually, ako'y mahina lang sa harapan niya. Para sa ating introduction, mayroong kwento. Actually, ibinigay sa akin ni Brother Dennis ang kwento na ito. Sa bukid, may mga hayop. Sa mga hayop, ang pinakamayabang, yung manok. Yung manok kasi, sinasabi niya, ang kanyang itlog daw mas malaki, mas maganda. Siya'y pinakamatalino, ganun. Sabi niya, sa darating na panahon, ako ay maging kapalit sa magsasaka. So, yayaman pa, sabi niya. So, kinabukasan, ano pang nangyari sa kanya? Ang tawag niyan, yung mayabang na manok tawag, fried chicken. So, parang ganun din ang kwento natin dito. Ang pride ni Nebuchadnezzar, parang hayop naman. Makakita po natin yun. Ang gusto kong basahin ito bago babasahin ni Pastor ang ating passage. Sana gumagana ito. Ayun. Ito pong verse, sana familiar po tayo. Pabasahin ko lang, tapos si Pastor babasahin niya ang ating passage dito po sa Daniel chapter 4. Bang sabi ng Panginoon dito sa atin, kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa-isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya kayo ay magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Makikita po natin ang isang illustration dito po sa buhay ni Nebuchadnezzar. Tayo tayong lahat sa pagbasa natin ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ang Daniel 4. Sundan niyo po sa inyong paningin. Daniel 4 po. Kung sabi ng banal na kasulatan, si Nebuchadnezzar na hari sa lahat na bayan, bansa at wika na nagsisitahan sa buong lupa, kapayapaan masagana sa inyo. Inaakala ko mabuti na ipahayag ang mga tanda at mga kababalagan na ginawa sa akin ng kataasang Diyos. Kataas-taasang Diyos. Kay dakila ang kanyang mga tanda at pagka makapangyarihan ng kanyang mga kababalagan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang kanyang kapangyarihan ay sa salit-saling lahi. Ako, si Nebuchadnezzar, ay nagpapahinga sa aking bahay at gumiginhawa sa aking palasyo. Ako'y nakakita ng isang pangitain na tumakot sa akin, at ang pag-iisip ko sa aking higaan at ang mga pangitain na sumaaking ulo ay bumagabag sa akin. Kaya't nagpasya ako na iharap sa akin ang lahat ng banta sa Babylonia upang kanilang maipaaninaw sa akin ang kahulugan ng panaginip.
Na magkagayon nagsidating ang mga mahiko, ang mga engkantador, ang mga kaldeo, at ang mga manghuhula, at isinaysay ko ang panaginip sa harap nila. Ngunit hindi nila maipaninaw sa akin ang kahulugang niyon. Ngunit sa kahuli-huli ay dumating sa harap ko si Daniel, na ang pangalay Belteshazzar, ayon sa pangalan ng ating Diyos, at siyang kinaroroonan ng Espiritu ng mga banal na Diyos. At aking isinaysay ang panaginip sa harap niya, na aking sinasabi, O Belteshazzar, na pangulo ng mga mahiko, sapagkat talastas ko na ang Espiritu ng banal na Diyos ay sumasa iyo, ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo, at walang lihim na bumabagabag sa iyo. Isasay mo sa akin ang pangitain ng aking panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon. Ganito ang mga pangitain na sa aking ulo, sa aking higaan. Ako'y tumitingin at narito ang isang punong kahoy sa gitna ng lupa at ang taas niya ay di kawasan. Ang punong kahoy ay lumaki at tumibay at ang taas niya ay umabot hanggang sa langit at ang tanaw niya hanggang sa wakas ng buong lupa. Ang mga dahon niya ay magaganda at ang bunga niya ay marami at pagkain sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay may lilim sa ilalim niyon at ang mga ibon sa himpapawid ay nagsisitahan sa mga sanga niyon at ang lahat na laman ay nangabubusog doon. May nakita ako sa mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan at narito isang bantay at isang banal ay bumaba mula sa langit. Siya'y sumigaw ng malakas at nagsasabi ng ganito, Ibawal ang kahoy at putulin ang mga sanga niyan, lagasin ang mga dahon niyan, at isang bulat ang mga bunga niyan. Paalisin ang mga hayop sa ilalim niyan at ang ibon sa mga sanga niyan. Ngayon may iyong iiwan ng tuod ng kanyang mga ugat sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang, at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng mga hayop sa damo sa lupa. Bayaang ang kanyang puso na pusong tao ay mapalitan at ang puso ng hayop ay maibigay sa kanya at mangyayaring makapito sa kanya. Ang hatol ay sa pamamagitan ng pasya ng mga bantay at ang utos ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal, upang makilala ng mga may buhay na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang ibigin at itinataas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao. At si Nebuchadnezzar na hari ay nakakita ng panaginip na ito. At ikaw, O Belteshazzar, ipahayag ang kahulugan, sapagkat lahat ng pantas sa aking kaharian ay hindi makapagpaaninaw sa akin ng kahulugan. Ngunit may papaaninaw mo, sapagkat ang Espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo. Na magkagayon si Daniel na ang pangalay Belteshazzar, natigil ang sandali at binagbag siya ng kanyang mga pag-iisip. Ang hari ay sumagot at nagsabi, Belteshazzar, huwag kang bagbagin ng panaginip o ng kahulugan. Si Belteshazzar ay sumagot at nagsabi, Panginoon ko, ang panaginip ay mangyayari nawa sa napupuot sa iyo, at ang kahulugan niya ay mangyayari nawa sa iyong mga kaaway. Ang punong kahoy na iyong nakita na tumutubo at tumitibay, na ang taas ay umabot sa langit at tanaw niya ay sa buong lupa, na ang mga dahon magaganda at ang mga bunga niya ay marami at ang pagkain sa lahat, na ang lilim ay tinatahanan ng mga hayop sa parang at ang kanyang mga sangay dinadapuan ng mga ibon sa himpapawid, ay ikaw, O hari, na lumalaki at nagiging malakas, sapagkat ang iyong kadakilaan ay lumaki at umaabot hanggang sa langit, at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa wakas ng lupa. At yamang nakita ng hari ang isang bantay at isang banal na bumababa mula sa langit at nagsasabi, Ibawal ninyo ang punong kahoy at inyong lipulin, gayon may itinira ninyo ang tuod ng mga ugat niyaon sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang, at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng mga hayop sa parang hanggang sa mangyari sa kanya makapito. Ito ang kahulugan, O hari.
At siyang pasya ng kataas-taasan na sumabit sa aking Panginoon na Hari, na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang, at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at mababasa ka ng hamog ng langit, at makapitong mangyayari sa iyo, hanggang sa iyong malaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa harian ng mga tao, at nagbibigay niyaon sa kanino mang ibigin niya. At yamang kanilang giniutos na iwanan doon ng mga ugat ng kahoy, ang iyong kaharian ay tunay na magiging iyo, pagkatapos ng iyong malaman na ang mga langit ay nagpupuno. Kaya't, O Hari, tanggapin mo ang aking payo at lansangin mo ng katwiran ang iyong mga kasalanan, at ng pagkapakita ng kaawaan sa duka ang iyong katampalasanan, baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. At nang ito'y sumapit sa Haring Nebuchadnezzar, sa katapusan ng 12 buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari ng Babylonia, sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, "Hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo, na pinakatatahan ng hari, sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan?" Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggagaling sa langit na nagsasabi, "O Haring Nebuchadnezzar, sa iyo'y sinasalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo, at ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at makapitong mangyayari sa iyo, hanggang sa iyong malalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno ng kaharian ng mga tao, at ibinibigay sa kanino mang kanyang ibigin." Nang oras ding yaon ay natupad ang bagay kay Nebuchadnezzar, at siya'y pinalayas sa mga tao, at kumain ng damo ng gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng mga karawan, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi, at ang lahat ng mga mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawa ang kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa, at walang makahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, "Anong ginagawa mo?" Sa oras ding yaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, at sa kaluwalhatian ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan. At hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na nakadakilaan ay nadagdag sa akin. Ngayon, akong si Nebuchadnezzar ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat ng kanyang gawa ay katotohanan, at ang kanyang mga daan ay kahatulan, at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapapababa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Panginoon Diyos, salamat po sa illustration na ito. Pakibigay po sa amin ang puso ng ganito na magpapakumbaba kami sa harapan niyo. Lahat po nanalangin po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kayong umupo. Kung babasahin mo ang buong Book of Daniel, simula hanggang katapusan, ang dating sa inyo siguro dito, medyo iba siya. Mapapansin mo, itong chapter ay iba sa lahat. At may iba-ibang dahilan. Una sa lahat, ito pong theme. Okay, medyo related naman sa chapter 5.
but medyo iba din. Ang itong theme, walang makakahadlang sa kanyang kamay. Ito po ay actually related sa chapter 3. Ang nakita po natin, sino bang Diyos na makakapagligtas sa aking kamay? But ang pagkakaiba naman dito, sino ba ang nagsabi dito? Diba? Sa chapter 3, sino bang nagsabi? Sino ba ang Diyos na makakapagligtas sa aking kamay? Si Nebuchadnezzar ang nagsabi. So, ang sinabi niya dyan, proud na proud. Okay? Dito, atong katotohanan, inilagay ko dito parang ating theme. Okay? So, itong theme, maganda, tama, ayon sa salita ng Diyos. Sino bang nagsabi? Dito po sa chapter 4, si Nebuchadnezzar pala ang nagsabi. Ayun po ang dahilan na makikita po natin dito. Ang chapter na ito, yung nagsalita or yung nagsulat ay Gentile. Sa buong Biblia, parang isa lang ganito. Ay di natin alam, di natin tiyak sino bang nagsulat ng Job. So siguro kung Job, Gentile din siya kasi bago ni Abraham. But kung siguro kasi mukhang Job ay isinulat ni Solomon, di natin alam, depende lang. Kung totoo, ito lang sa buong Old Testament. Sa buong Old Testament, ito lang ay isinulat ng isang Gentile. Di lang yun, masigit pa. Sa mga ibang chapter, ang focus talaga ay sa Daniel, kay Daniel, tsaka kanyang tatlong kaibigan, di ba? So, chapter 1, sino bang focus dyan? Si Daniel, mga kaibigan niya. Chapter 2, ang chapter 1 ay yung meet off, or yung king's meet. Okay, chapter 2, ang panaginip ni Nebuchadnezzar na papatayin niya ang lahat ng mga mukhang mayaman. Okay, or mukhang matalino. Sino bang focus dyan? Si Daniel tsaka mga kaibigan niya. Last week, ang Shadrach, Meshach, and Abednego, chapter 3, sa fiery furnace. Sino po ba ang focus dyan? Sina Shadrach, Meshach, and Abednego. So parang ang hero pala ng chapter 4 ay Nebuchadnezzar. Parang siya talaga focus ng chapter na ito. At kahit ito pa, okay, kung titingnan po natin ang unang versikulo ng Daniel, ano bang nangyari dyan? Ang sabi po dyan sa Daniel chapter 1, 1 and 2, si Nebuchadnezzar, yung dumating sa Jerusalem, he destroyed Jerusalem. Siya naman ang kuha ng kanilang mga bagay, mga gamit sa templo. So, ibig sabihin, ang dating sa atin doon sa chapter 1, siya'y pagan talaga. Siya'y kalaban sa Panginoon. Diba? Dito na, parang siya na pala ang nagsasalita. Bakit? Napakaiba ang chapter na ito. Makikita po natin dito ang ganitong theme. The Most High rules the kingdom of men. He gives it to whom He wills and sets over it the lowliest of men. The Most High rules over the kingdoms of men, gives it to whom He wills and sets over it the lowliest of men. Para maintindihan sana natin ang nangyari kay Nebuchadnezzar, papansinin natin dito po sa chapter 4, sa kanyang panaginip. Okay, ang sinabi ni Daniel sa kanya, or ang panaginip sa kanya, parang ang comparison verse 11. Siya ay parang isang punong kahoy na mataas. Verse 11, ito ay lumaki, naging matibay. Ang tuktok nito ay umabot hanggang sa langit. Ano pa bang idea dyan? Okay, its leaves are beautiful, its fruit abundant. At doon may pakain para sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay may lilim sa ilalim nito. Mga ibon ay sa himpapawid ay nagbubugad sa mga sangga nito. Ano po mga idea dyan? Si Nebuchadnezzar kasi, ang pinakamataas na authority or pinakamataas na power sa buong time niya, sa panahon niya. So parang sila ay superpower ng kanilang time. Okay? And meron din po sa ibang place, sa chapter 2, verse 37-38.
Merong pong sinabi ni Daniel naman ang nagsabi, ikaw o hari ay hari ng mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan at ng kaluwalhatian. At saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao, mga hayop sa palang, mga ibon sa himpapawid, ay ibinigay niya ang mga ito sa inyong kamay. So, ito, siya'y malakas. Siya'y important. Parang superpower talaga sila. At ang sabi doon sa chapter 2, kasi sa panaginip noon, kung i-compare mo ang dalawang panaginip, dating panaginip, isang remote ng ginto. Si Nebuchadnezzar sabi dito sa verse 38, ikaw ay ulong ginto. Siya'y ulong ginto. Parang ulong ginto sa maraming darating na kaharian. So, napaka-importante siya. May mga comparison, kung i-compare mong dalawang panaginip sa chapter 2, chapter 4, medyo maganda yun. Yung makikita mo doon sa dalawa, siya'y pinakamataas sa lahat. Yun ang idea, siya'y pinakamataas sa lahat. Pati din po, pagkatapos dito po sa chapter 4, nakita po natin ang sinabi ni Daniel na siya'y mataas na mataas, kahit dito po sa chapter, or sa verse 20 to 22. At pati din po sa chapter 5, okay, ulitin nila sa chapter 5 verse 18 and 19, sasabihin nila dito, O King, the Most High God gave kay Nebuchadnezzar na inyong ama ng kahariang kadakilaan, kaluwalhatian, kamahalan, dahil sa kadadakilang ibinigay niya sa kanya, nanining at natako sa harapan niya ang lahat ng mga bayan, mga bansa, at wika. So, ibig sabihin, si Nebuchadnezzar ay importante talaga. Di naman yun, or di lang yun. Kung titignan natin ang mga kwento na ito, parang konting review lang dito. Makikita po natin ang idea na nabanggit ko po kanina, ang sinabi ko dito kanina, na ito po, Daniel 3 friends, ganun. Iba na ito, Nebuchadnezzar na. Hindi lang yun. Dito po sa kabilang side, makikita po natin ang itong progression na dati, ang issue ng eating the king's meat. Sino ba yun? Daniel. Interpreting the king's dreams. Sino ba yun? Daniel. Worshipping the king's image. The 3 friends. Exalting himself. Sino ba yun? Nebuchadnezzar pala. At ang progression nito ay magiging picture sa atin patungkol sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang pride sa harapan ng Panginoon. Ang nagsabi or sinabi ni Daniel dito po sa chapter 4, pag sinabi niya na kailangan ni Nebuchadnezzar humble himself sa harapan ng Panginoon. Totoo nga yun. Ito pong parang break. Kaya kung isip mo, hindi naman, ipinakita mo sa amin last week. Hindi naman, iba yun. Chinek ko. Kaya iba talaga. Hindi ko alam. Hindi ako marunong magbasahin ang Babylonian. But, itong sinabi, dito pa, parang break lang. Okay, so parang, kung isang, parang konkreto. Okay, parang ganun lang. Isang break lang. Ang bawat break ay nakastamp. Nebuchadnezzar, king of Babylon, who cares for Isagila and Ezida, eldest son of Nabopolassar, king of Babylon. Okay, ibig sabihin, sa kanilang place, sa kanilang city, ang bawat brick nakastamp sa akin ito, sa akin ito, sa akin ito. Ang bawat brick, ibig sabihin, ilan ba? Dito, paalisin natin ang mga block. Ilan ba? Marami. Sa kanila, ang bawat brick nakastamp. Actually, kahit may mga nagbebenta sa eBay. Pwede mong bumili kung may parang 60, I think abot sa 100,000 piso isa. So kung may 100 piso ka, pwede mong bumili. But ito po, may mga nagbebenta sa eBay ganito. Dahil sobrang marami. Kung pumunta ka sa Babylon, ang bawat brick ganito, marami. At may marami din sa mga iba-ibang museum. So,
Ibig sabihin, si Nebuchadnezzar, parang ang sinabi niya dito sa story na ito. Nasabi niya, is this not Babylon? Sa verse 13. Is this not great Babylon? Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo? Medyo sa akin nakakatawa. Aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kalwahatian ng aking kadakilaan. Okay. Di naman siya ang nagtayo. Di ba? Di naman siya ang gumawa ng brick na ito. Sino bang gumawa? Di ko alam. Yung mga empleyado niya. Di ba? Siya lang sa throne room. Nagpapasyal lang siya. Ito, tinitingnan lang. Okay? Ito ang itinayo ko. Ganun ba? Hindi naman. Nagpatayo lang. Parang ito ang kanyang puso. Itong gumawa or ginawa ko sa pamagitan ng aking kamay. So, ang kanyang kaisipan sa akin talaga ito. Pwede po natin tingin, din lang ito, pwede natin tingin ang kanyang, ang change sa kanyang life. Ano bang nangyari sa kanya? Pwede po natin tingin ang mga chapter bago nito, makikita po natin parang may trajectory, or ibig sabihin, parang may change. Lumalago ang kanyang pananampalataya. Umpisa dito. Chapter 1. Ano bang kanyang kaisipan patungkol sa Panginoon? Ano po bang subject ng chapter 1? Alam ba? Sino ba alam? Chapter 1, ano po bang nangyari dyan? Pwede natin, may Biblia tayo, so pwede natin tingin. Kung minsan nagbibiro ako sa mga estudyante, may tanong ako, tapos nagaganito sila, tingin mo sa Biblia. Wala nga namang sagot dito. Sa Biblia, may sagot dyan. Tingin mo dyan. Okay, so ano po bang nangyari sa chapter 1, Daniel chapter 1? Okay, narinig ko yata. Ang king's meat. Diba? Ayaw nilang kainin ang king's meat. Kung babalik tayo sa chapter 1, makikita po natin dun. Sa chapter 1, ano bang parang response ni Nebuchadnezzar sa Panginoon? Meron po bang nagsabi dyan? Pwede natin tingin. Meron po ba? Parang wala, di ba? Kahit sa katapusan, ang sabi dito sa verse 19, ang hari ay nakipag-usap sa kanila, sa kanilang lahat ay walang natakuang gaya ni Daniel, Hananias, Mishael, and Azarias. Parang yun lang. Ang resulta dyan, kahit sila ay inilagay sa balwagan ng hari. Okay, yun lang. So parang nakita lang ni Nebuchadnezzar ang kanilang, ang kanilang karunungan galing sa Diyos. Yun lang. Okay. Titingnan natin chapter 2. Ano po bang nangyari sa chapter 2? Yung panaginip ni Nebuchadnezzar, diba? Tapos si Daniel nagpaliwanag sa kanya. Okay, ano pang response ni Nebuchadnezzar sa chapter 2? Sa chapter 2 verse 47 sabi, tunay na ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng mga hari, at tagapaghayag ng mga hiwaga, yamang naipahayag mo ang hiwagang ito. So, ito pong sanabi, parang lumalago ng konti ang pananampalataya ni Nebuchadnezzar. Okay, siya ay Lord of Kings, chapter 2, verse 47. So, parang may growth, diba? Okay, parang lumago ng konti. Merong Diyos na mas mataas kaysa sa lahat, siya ay Panginoon ng mga hari, or Diyos ng mga Diyos, sabi. Okay. So, parang lumalago ng konti. Parang may progress dyan. Konti lang, may progress naman dyan. Okay, chapter 3. Ano po bang nangyari sa chapter 3? Last week lang po yun. Tama. Yung fiery furnace.
Okay, ano bang sinabi ni Nebuchadnezzar doon sa chapter 3? Tingnan po natin. Ano bang mga salita niya? Una, di ba? Ito pong parang masamang sinabi. Una, sino bang Diyos na makakapagligtas sa aking kamay? Okay, so ang parang idea po dyan, kahit lumalakon ng konti ang pananampalataya, ay bumaba. Akala niya, okay, merong Diyos. Merong Diyos na malakas, makapangyari. Pero mas malakas naman ako. Parang kaisipan niya. Sa katapusan naman, katapusan ng kwento, ang sabi niya dyan, there is no other God who can rescue like this. So parang lumalakaw pa ng konti ang kanyang pananampalataya. Last na, chapter 4. Ang sa chapter 4, sa wakas, ang kanyang confession ito. His dominion is an everlasting dominion. His kingdom endures from generation to generation. So, parang unti-unti, ang kanyang pananampalataya ay lumalago. Lumalago, may progress. Unti-unti. Now, ito pong mga tanong ko dito na gusto ko lang magtanong dito patungkol sa kanyang kaisipan. Dito po sa chapter 4, kung papansinin natin sa simula ng chapter 4, medyo sa akin, medyo nakakatawa ito. Pag sinabi niya sa verse 6, I made a decree that all the wise men, lahat ng pantas sa Babylonia, upang kanilang ipaalam sa aking kalugan ng panaginip. Nang makakayo dumating ang mga salmagero, mga encantador, mga kaldeo, mga manghuhula, isinalaysay ko sa kanila ang panaginip. Ano bang mangyayari? Well, alam na natin galing sa chapter 3 or chapter 2, di nila kaya. Yung nga, ngunit hindi nila maipaalam sa akin ng kalugan nito. Ngunit sa wakas, yung ang feeling ni Nebuchadnezzar, ay sa wakas, dumating sa harap ko si Daniel. Okay. Parang naghihintay siya. Yung mga ganitong tao na di kaya naman. Saan ba si Daniel? Ay, darating pa po siya. Okay, tawagan mo siya. So may kaulugan ba? Ay, di kaya. Sige, tawagan mo si Daniel. Nasaan na siya? Ganon. Sa wakas dumating sa harap. Ayon sa pangalan ng aking Diyos, siyang kinaroon ng Espiritu ng mga banal na Diyos. At pati din po pagkatapos nito, ang sabi ni Nebuchadnezzar, pag sinabi niya kay Daniel sa verse 18, ngayon ikaw, O Belteshazzar, ipahayag mo ang kalugan sapagkat lahat ng pantas sa aking kaharian ay hindi makapagpahayag sa aking ng kahulugan. Ngunit magagawa mo sapagkat ang Espiritu ng mga banal na Diyos ay nasa iyo. So, alam ni Nebuchadnezzar, si Daniel naman, parang may growth ng pananampalataya, but di niya alam, mas mataas ang Diyos kaysa sa kanya. Ang feeling niya, mayroong Diyos. Merong Diyos na malakas. Merong Diyos mataas, mas mataas kaysa sa lahat ng mga ibang Diyos. Pero pinakamataas naman ako. Yung parang yun ang kaisipan niya. Makakita lang po natin ito, ang mga natutunan ni Nebuchadnezzar. Una sa lahat, God is able to humble those who are proud. God is able to humble those who are proud. Ang sabi niya dito, pagkatapos ng kahit may warning na, sa verse 29 at verse 13, sa katapusan ng 12 buwan, siya ay lumalakad sa bubungan ng palasyo ng hari ng Babylonia. Nagsalita ang hari at sinabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itanayo sa pamagitan ng lakas ng aking pagkapangyarihan? Ang kaisipan niya, tingin mo ang kaluwalhatian ko. Ang Diyos, hindi naman siya willing mag-share sa ating kalawahatian. Ang kanyang kalawahatian sa kanya lang.
At He is able to humble those who are proud. Kung sa harapan niya, dahil alam niya lahat, walang namang makakahubli sa Kanya, dahil nakita niya ang lahat na nasa aking puso, nasa lahat na sa inyong puso, walang anumang bagay din niya alam. At dahil diyan, He is able to humble those who are proud. He is not willing to share. Ang kanyang kalawatian ay sa Kanya lamang. Ang napansin ko sa kahit sa mga anak namin, kung minsan, merong sasabihin nila parang, Daddy, maganda ba ang ginawa ko? Parang kanila, di ba? Bata ka kasi. So, di naman nahiya. Tayo naman, marunong na, medyo experience na tayo. So, kahit ang kaisipan natin, di ba, maganda ang ginawa ko, ayaw natin sabihin. Kayo yung kaisipan. Yung mga bata, hindi na nila alam. So, sasabihin lang nila ang nasa kanilang kaisipan. Isip ko, bilang mga tao, parang parehas pa rin. Alam lang natin, di natin dapat sabihin. Yung parehas pa rin kaisipan. So, parang may experience na tayo, na parang may protection na hindi mo sasabihin, bakit? Kasi baka iisipan nila, proud na ako. Kahit totoo nga. So, ayaw kong sabihin, kahit yung kaisipan ko. Ayun. Dahil alam ng Diyos ang bawat isip ko. He can humble. Tanong po, bakit ganito ang ginawa ng Panginoon kay Nebuchadnezzar? Ang nangyari dito, di ba? Sa verse 32, parang naging hayop siya. So, tanong bakit hayop? Well, kung gusto ng Panginoon, pwedeng patayin, di ba? Or pwedeng pwedeng alisin sa kanyang kaharian. Totoo nga. But pwedeng siguro maging, di ko alam, siguro maging talo sa ibang bansa. Pwede din yun. Bakit ganito? Bakit naging hayop siya? Well, unang-una, pwede natin sabihin, kahit ito medyo, ito? Meron naman nangyayari kahit ngayon. Kung minsan, may mga tao akala nila, totoo nga, sa mga hospital, sa mga asylum, may mga tao akala nila hayop sila hanggang ngayon. Sa binasa ko sa mga commentary, may mga sitwasyon halos eksakto. Yung isang tao sa loob ng mga 10 taon, akala niya pusa. Kinakain niya yung pampusa. Parang buhay niya, gumagapang lang lagi siya eh. So may mga tao ganito, may mga tao dati na akala nila baka. So damo lang ang gusto nilang kainin. Totoo nga, kahit may records pa, parang kahit may mga nabubuhay pa. So di naman strange ito. Actually, nangyayari strange pala. But nangyayari naman, may mga ganitong situation kahit ngayong araw. But bakit hayop? Or bakit ito ang judgment ng Panginoon? Kung pumunta ka sa chapter 7, makikita po natin dyan, ano bang description ng Panginoon patungkol sa mga kaharian ng tao? Ang makikita po natin ito, aralin natin ito sa parang next week. Dito po sa chapter 7 verse 4, sabi niya, ang mga kaharian ng mundo. Verse 4, ang unang gaya ng leon. Ang pangalawa, may pakpak ng agila. Ang pangalawa sa verse 5, lumitaw ang isa pang halimaw. At pagkatapos, meron pa sa verse 6, pagkatapos nito, tumingin ako, may isang panggaya ng leopard. At pagkatapos nito, meron pa, verse 7, ito ay nakita ko sa panggitain sa gabi ang ika-4 na halimaw na kakilabot, nakakatakot, napakalakas. So, may mga hayop. Ano ba? Ang bawat hayop ay isang kaharian. So, ang unang hayop, Babylon. Ang palawang hayop, Median Persian, tapos Greece, tapos Rome. So, parang yun ang ibig sabihin po dyan. Ibig sabihin naman, ito. Kung titingin natin ang isang superpower sa mundo, o kung titingin natin, ay, etong
bansa, malakas. Parang sa ating tingin, wow, importante siya. Sa atin, okay, napaka-advanced naman. Ang kanilang mga accomplishment mataas. Siyempre, tinitingin ng Panginoon, impressed naman siya sa kanila. Wow, yun pala, marunong pala sila. Hindi naman. Sa tingin ng Panginoon, hayop lamang yun. At ang idea dito, dahil ginawa ng Panginoon ito, naging hayop si Nebuchadnezzar, parang simbolo naman siya, na ang pinakamataas, mukhang pinakamataas na hari, parang hayop lang. Or kahit tayo, kung aalisin ng Panginoon ang ating mga inhibition or ating mga kaisipan, parang tayong lahat magiging hayop lamang. Sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, liban sa kanyang biyaya, yun lang, tayong lahat. So parang simple naman na kung aalisin ng Panginoon ang kanyang biyaya sa atin, ganun din tayo. Simple po yun. At ginawa ng Panginoon ito sa kanya para na makita niya, okay, ito ako, liban sa biyaya niya. Actually, medyo interesting sa akin. Yung part sa Babylon, kung pumunta ka sa kanilang mga archaeology nila, ganun. May mga records sila, syempre. So, ang bawat king may mga records, okay, parang kung pupunta ka sa archives ng gobyerno, okay, may 2015, 2016, 2000, ganun. So, bawat time, may mga records sila. May part sa buhay ni Nebuchadnezzar na wala. May mga ilang taon, wala. Okay, yung iba, kompleto. May isang part, parang wala, at tapos tumuloy na. Di natin alam. But mukhang, siguro, parang ganito nangyari. May mga ibang dahilan, parang may isang part sa kanyang buhay. Parang iba. Anong bang nangyari dyan? Di natin alam. Nakakahiya eh. Di ba, ito lang. Alam lang natin nangyari sa pamuhitan nito. So, medyo interesting lang po sa akin yun. Ang nakita po ni Nebuchadnezzar, una, God is able to humble those who are proud. Pangalawa, nakita po natin, or niya, eto, there is only one king, and it's God. There is only one king, and it's God. Bakit sinabi ko po yun? Well, tignan na po natin, ano pang pinaka-theme ng chapter? Okay? Kung babasahin natin ang buong chapter, ano po bang pinaka-theme ng buong chapter? Una po, makikita po natin sa simula na titingnan po natin ito. Verse 3, how great are His signs, how great are His wonders, His kingdom. Tingnan natin ito, pansinin natin ito. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian. Ang kanyang kapangyarihan ay mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi. Okay, tignan din natin ang verse 17. Ano po ba dyan? At pong idea that you may know na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at binigay niya ito sa kanino mang kanyang naisin. At pinamumuno niya rito ang pinakamababa sa mga tao. Pati din po sa verse 25. Ang sabi po dyan, these periods of time shall pass over you. Ano bang theme? Titingnan natin. Hanggang alam mo, kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao. At binigyan niya ito sa sino mang maibigan niya. Pati din po sa verse 34-35. Pag ganito, kung ulit, malalaman natin, ito ay theme talaga. Verse 34, sabi dito, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan. Ang kanyang kaharian ay nananatili sa salinlahi. At sa verse 35, ang lahat ng nanirahan sa lupa ay ibinibilang na wala.
at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakahalang sa kanyang kamay o makapagsabi sa kanya, anong ginagawa mo? Last po sa verse 37, ang pinakahuling sinabi dito sa verse 37, at ang kanyang mga pamaraan ay makaturungan, kaya niyang ibaba ang mga lumalakad na may kapalaluan. So, ito pong theme talaga, there is only one King, ang ating Panginoon. Walang iba. Siya'y taas, ang sabi, di ba? Taas-taasan. Siya'y mas mataas sa lahat. Siya'y hari ng mga hari. At ibinibigay niya sa kahit sino mang gusto niya. At tingin ni Nebuchadnezzar, walang mas mataas kaysa sa kanya. Tanong po sa atin, ang feeling ng pride, parang definition ng pride, ako ay mas mataas kaysa sa kanya. Diba? Ako ay mas mataas, mas matalino, mas marunong, mas maganda, mas mas popular. Ang feeling naman, comparison. Merong parang dynamic or mangyayari na isang estudyante kahit sa probinsya or kahit sa small town lang siya, nangyari sa akin, nangyari kay Mrs. din. Parang lumaki ka sa isang place. So kung ikaw ay mas mahusay sa isang part, parang sa instrumento or parang sa pag-aaral or iba, sa kaklase mo, okay, ikaw ay mas mahusay sa mga kaklase mo, tapos graduate ka, pumunta ka sa college, okay? Sa college, ikaw ay parang sa baba. Kasi may ang talino naman tao dito. Oo nga. Kasi sa place mo, mali lang. Okay, dito marami. At parang ang feeling naman dyan, sa comparison mo, kung ikaw ay mas mahusay, ikaw ay mas mataas, okay, mayabang ka. Tapos sa ibang place, ay naku, ako ay hindi masyadong marunong pala. Ang idea po dyan, yung pride kasi, comparison talaga. Sino bang Okay. Simple lang sagot. Ang mahusay, marunong, malakas, isa lang, Diyos. At kung titingin mo ang konti lang, kahit yung mga kaklase mo dati, siguro ikaw ay medyo mataas. Or kahit titingin mo ang mga tao lamang, okay, siguro, siyempre, ikaw ay mas mataas kaysa sa mga ilan. Siyempre, may mga mas bababa sa iyo. Siyempre, makikita natin, siyempre naman, may maraming mas mataas sa atin din. But, pag naman tingin ng mga tao, kung titingin mo ang Panginoon, okay, malalaman mo na ang tamang place. Parang tingin mo ang tamang context. Tingin mo ang totoo. Kung titingin mo lang ang kaklase mo noon, di mo alam, akala mo marunong ka. Kung pupunta ka sa college, ay, di pala marunong. Okay. Tingin mo ang totoo. Tingin mo ang Panginoon. Saan ka na? Last po. Ang natuto ni Nebuchadnezzar, there is only one King, God. He humbles the proud. At last, God does whatever He wants. God does whatever He wants. Ang idea ni Nebuchadnezzar, or ang idea ng Panginoon, na sanabi niya dito, He exalts kings and He puts down kings. Or kahit dito po sa verse 17, ang sanabi dito, ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinigay niya ito sa kanino mang kanyang naisin. Ibig sabihin, kung gusto niya, alisin niya isa, ilalagay ng bago. Pinamumuno niya rito ang pinakamababa sa mga tao.
Naakala siguro natin may position na. Mas mataas na ako. Sanabi niya dito. Kung minsan, kung gusto ng Panginoon, ang ilalagay niya dyan, ang pinakamababa ng tao. Merong isang translation, medyo malawak siya. But ang translation, sabi, He makes leaders out of losers. He makes leaders out of losers. Totoo nga. Ikaw ay may mataas na position. Okay. Siguro dahil parang nagbabiro lang ang Panginoon. Siguro inilagay niya ang isang tao dyan. Parang awal lang. But di naman ibig sabihin ikaw ay mas mahusay or mas mahalaga kaysa sa mga iba. Siguro lang dahil sa Kanya. At yun po ang dahilan bakit ang ginamit ko ito. At parang ang ating background. Tanong, mas mahirap po ba alisin ang isang king kaysa sa pawn? Or kaysa sa ibang mas mababa na piece? Well, siguro mas masakit sa iyo kung king mo dyan or queen mo. But ibig kong sabihin dyan, kung aalisin mo ang mas maliit, parang parehas lang sa iyo, di ba? Okay, alisin mo ang pawn, alisin mo ang king, chess piece lang yun, madali lang yun. Hindi naman ganito, ay king kasi ito, mabigat. Hindi naman. Maliit lang yun. At kung ilalagay mo ng bago dyan, mahirap ba? Madali lang. Parang parehas lahat. Okay, kung sasabihin ng king, yung piece dito sa board, kung sasabihin ng king, ako kasi king, hindi niya kaya alisin. O mas malaki ng konti, parang ganito ang pawn, ganito ang king. Okay? Yun ang pagkakaiba. Ganito lang. Okay. So, mahirap ba sa'yo ang pagkakaiba? Di naman. At ang idea po dito sa Panginoon, okay, si gobyerno, si governor, si barangay chairman, si presidente, mataas na mataas. Totoo nga, dapat may respeto tayo sa kanya. Kasi may position siya sa biyaya ng Panginoon or sa decision ng Panginoon. May position siya. Dapat may respeto tayo. Pero dapat din natin alam, kahit sino man, kung gusto ng Panginoon, kung nais niya alisin, madali lang. Ang isang tao, kahit mataas na position sa company, sa business, sa may sariling negosyo siya, patayin ganun. Mabilis patayin kung gusto ng Panginoon. At ibig sabihin, kahit sino, dapat natin malaman, madaling alisin, madaling ipalit sa Kanya. Now, nakita ni Nebuchadnezzar ito. Nakita niya kasi, una, alisin ang kanyang autoridad. Naging hayop lang yun. Yung sinabi ko, di ba? Ang parang idea na kung gusto ng Panginoon, papatayin niya ang isang tao sa isang, parang sasabihin natin, isang heartbeat away sa kamatayan, tayong lahat. Okay? Ang nangyari kay Nebuchadnezzar, parang isa lang disease away from insanity. Kung gusto ng Panginoon, madali lang sa Kanya. Hindi lang yun. Actually, ito po ay medyo just amazing sa akin. So, verse 36. Pagkatapos ng lahat, si Nebuchadnezzar, nagsisi siya sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Ang resulta po dyan sa verse 36, sa oras na yun, ay nanumbalik sa akin ang aking katunuan at ang aking kakadakilaan at kamahalan at ibinalik sa akin para sa kalwalhatian ng aking kaharian. Hinanap ako ng aking mga tagapayo at mga maharlikang tao. Ako'y muling inilagay sa aking kaharian. Higit pang kadakilaan ay ang napagdagdag sa akin. Okay? Amazing sa akin yun. Kasi, di ba? Kung ikaw ay isang parang king, ganitong klaseng king, kung ikaw ganito, at tapos parang walang kaisipan mo, na parang loko-loko ka na, ano bang mangyayari sa autoridad mo?
Diba? May marami iba na gusto. So parang, agad, okay, malilimutan nila kita. O malilimutan nila kayo. Agad, ganun. Ibig sabihin dyan, bakit ganito? Ang Diyos kasi, kung gusto niyang alisan ang isang hari, madali lang sa Kanya. Kung gusto niyang ibalik, madali lang din sa Kanya. Bakit nandun si Nebuchadnezzar? Dahil sa awa ng Panginoon. Bakit inalis ni Nebuchadnezzar ng Panginoon? Dahil sa kanyang kalakasan. Bakit ibinalik pa at idinagdag pa ng autoridad? Lahat nito ay demonstration na kung gusto ng Panginoon, madali lang sa Kanya. At ito po, lahat picture ng kanyang kaya. Kahit ano, madali lang po sa kanya. Ang gusto ko last na gusto kong ipakita sa atin bago ng application. Tanong po, makikita mo ba si Nebuchadnezzar sa kalangitan? Nandun pa siya? Ano ba? Well, may iba-ibang view. Kaya depende sa babasahin mo. May mga nagsasabi na pagan pa rin siya. May mga nagsasabi ang kanyang nangyari dito ay parang salita lang. But gusto ko lang sabihin dito, kung titingnan po natin ang kanyang testimony dito po sa katapusan, titingnan po natin sa verse 34. Tsaka 35. Tingnan natin, ano bang testimony niya? Sabi niya, I blessed the Most High. I praised and honored Him who lives forever and ever. Sapagkat kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan. Ang kanyang kaharian ay nanatili sa salit-saling lahi. Ang lahat ng nanirahan sa lupa ay ibinibilang na wala. At kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakadlang sa kanyang kamay o makapagsabi sa kanya anong ginagawa mo. At pati din po sa verse 37, ito po, ngayon akong si Nebuchadnezzar ay nagpapuri, nagbubunyi at napapangaral sa hari ng langit. Sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan. Ang kanyang mga pamamarahan ay makaturungan. Kaya niyang ibaba ang mga lumalakad na may kapalaluan. Ang sa akin, kung di naman ito testimony ng parang panampalataya niya sa Panginoon, di ko alam sino ba ang naligtas. Medyo malinaw ang sinabi niya. May mga ibang klaseng tao na wala nga namang testimony ganito. Ina-assume natin dito sa Old Testament. Ina-assume natin na sila ay manampalataya. Okay? Actually, sa mga testimony sa Biblia, isa sa mga pinakamalinaw, ito. Pati din ang feeling ko po, ang buong purpose, chapter 1 through chapter 4, ang nakita po natin dito kanina, ang ganitong idea, nung nakita natin ito, ang growth ng kanyang panampalataya. Parang, ito po ay purpose ng chapter. Unti-unti, nakakaroon ng panampalataya. At hanggang sa katapusan, ito pong climax, para makita mo, ay naku, panampalataya talagang ito. So parang ang progress naman ng chapter para ipakita natin kanyang panampalataya. Makikita ba natin siya sa kalangitan? Di ko alam. Naisip ko, parang ang purpose ng chapter ay, para makikita natin siya. Di natin alam, di natin siya. Mukhang na makikita po natin siya. At ang picture po dyan, mas maganda pa. Kaya di ko itinuro kanina. But kung titingnan mo ang chapter 4 verse 1,
Ang unang sinabi dito, si Nebuchadnezzar na hari sa lahat ng bayan, mga bansa, wika, narirahan sa buong lupa, naway sumagana sa inyo ang kayapaan. Ano po bang dating sa atin? Pag binasa natin yun, ano ba ito? Ang chapter 4 ay parang, parang prayer, parang letter, parang speech, parang kwento lang. Ano ba siya? Parang ang feeling, di ba? Parang law. Parang kung maririnig mo, okay, on this 18th day of February in the year of our Lord. Ganun, di ba? Pag narinig natin yun, ang agal-isip mo, okay, law pala yun. Law pala, galing sa gobyerno yun. Parang may paraan sila. Parang may way. Ganun. Ito ay decree sa kanilang bayan. Decree sa kanilang bayan galing sa kay Nebuchadnezzar. Nakakahiya. Kung marinig mo ba, galing sa isang presidente, kay anong bansa, maririnig mo ba ito? Nasasabihin ng isang presidente or isang politiko, okay, si President, kahit sino, to all peoples, nations, and language, ito ang ginawa ng Panginoon para sa akin. Meron ba? Di ko narinig. Pagkatapos ng kwento naman, noloko-loko siya, nasasabihin niya sa dyaryo, sa mga TV, sa lahat, parang State of the Union Address or State of the Nation Address. Meron ba? Di naman. So parang ang ginawa ni Nebuchadnezzar, nagte-testimony kahit nakakaya talaga sa kanya. Kahit nakakaya sa kanya, gusto niyang mag-testimony ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano ba? Ang kanyang reaction kasi, na willing siyang mag-humble himself sa harapan ng lahat. May mga applications po. Ano bang mga conclusions natin dito? Una po, na pwede natin sabihin, God can save anyone. God can save anyone. Ang picture dito, even kahit si Nebuchadnezzar, pagan na pagan, kahit dati, chapter 1, siya ay kalaban sa Panginoon. Kahit yun talaga, kalaban sa Panginoon siya. Kahit yun, God can save anyone. Merong sabi sa 1 Timothy 2:1-4, na dapat natin ipanalangin ang mga gobyerno na sana maliligtas. Pagkatapos sabi, because God desires all men to be saved. Okay? So, ang takbo ng passage na yan, ipanalangin mo ang mga sa gobyerno dahil kahit sino ang gusto ng Panginoon, ililigtas niya na sila. Okay? Bakit yun? Tama ba? Kahit si President Trump, si President Duterte, kahit sa mga iba, makakapagligtas ba ang Panginoon? Siyempre, maliligtas niya kahit sino. At ito pong encouragement sa atin. Si Nebuchadnezzar talaga, kalaban talaga sa Panginoon, ay naligtas or mukhang naligtas. Bale, pwede natin sabihin, nagpatotoo patungkol sa ginawa ng Panginoon para sa Kanya. Pwede ba? Kahit sino. Ano naman mag-discourage? Itong tao, sobrang matigas ang puso niya. Itong tao, nakita ko ang email ng isang kaibigan ko. Kanyang tatay, sa loob ng 30 years, ayaw talaga makinig. 30 years, ayaw makinig. Ang sabi ng aking kaibigan, ipanalangin mo siya. 30 years na. Bakit mong sabihin, itong tao, sobrang matigas ang puso. Si Nebuchadnezzar dati, sabi, sino ba ang Diyos na makakapagligtas sa aking kamay? Naligtas pagkatapos niyan. Huwag naman ma-discourage. Kahit sino, maliligtas. Pangalawa, pride is a destructive insanity. Pride is a destructive insanity. Ibig kong sabihin po dyan, ang pride dahil tayong lahat may root of pride. Tayong lahat may feeling, ako ganun. Tayong lahat ganun. Insanity pala yun. Bakit? May Diyos kasi sa kalangitan. Sino ka ba? May Diyos kasi.
At pag ang isang tao sasabihin nila, ako ay pusa, ako ay aso, ako ay ibang baka ako. Ay, loko yan. Okay, ganun din kung sasabihin mo, ako ay mataas. Ganun din. Bakit? May Diyos kasi ka na sa kalangitan. Sino ka? Pride is a destructive insanity. Kahit yun, ang Diyos ay maawa. Ang Diyos ay maawa. Kung makakita po natin dito, wala po tayong oras para tingin ang bawat. But bakit ipinadala ng Panginoon kay Nebuchadnezzar ang panaginip na ito? Bakit? Ang gusto ng Panginoon, pwede na niyang tingin ang pride ni Nebuchadnezzar tapos patayin lang. Tapos na, may kapalit na. Di ba? Okay, proud na proud yun, patay na. Or pwedeng yung Diyos dati sa chapter 3, pag masamang sinabi ni Nebuchadnezzar doon, pwedeng sabihin ng Diyos, okay, sapat na. Okay, ikaw naman sa burning fiery furnace. Pwede naman, madali lang sa Kanya. Bakit? Sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, hanggang chapter 4, may awa ang Panginoon sa Kanya. At tapos sa chapter 4 pa, kahit sa pride ni Nebuchadnezzar, ipinadala niya sa Kanya ang panaginip na ito. Tapos si Daniel pa, yung kalungan ng panaginip. Awan ng Panginoon din yun. Tapos ang warning pa dyan, ang sabi ni Daniel, sana baka makaroon ng awa ng Paginoon na i-extend niya ang grade mo. Okay? Pagkatapos niya yan, ano bang ginawa ni Nebuchadnezzar? Lampas ng sabi dito, isang taon. Isang taon ibinigay ng Panginoon sa kanya. Awa talaga yun. Kahit proud pa rin si Nebuchadnezzar, sabi ng Panginoon, okay, maging hayop ka na. Awa pa rin yun. At pagkatapos na yan, lampas ng mga, di natin alam, 7 months, 7 years, parang ganun. Lampas ng panahon, ipinalik ng Panginoon si Nebuchadnezzar sa kanyang place pag nagsisi siya. Awa at may awa pa. Ibig sabihin pa dyan, kung ikaw ay may puso ng pride, ng proud, sa harapan ng Panginoon, simple lang kailangan mong gawin. Ipagkumbaba ang inyong sarili sa harapan niya. Siya'y Diyos na maawa. At katulad sa ginawa niya kay Nebuchadnezzar, kung magsisisi ka, ipibabalik niya sa iyo ang blessing niya. God's dealing was gracious. Dahil ang ginawa ng Panginoon, nawala lang ang kaisipan or ang utak ni Nebuchadnezzar. Yun lang. Di naman buhay niya. Nawala lang ang kanyang mind. For many people, pride causes them to lose their soul. At ang conclusion naman dito sa ating lahat ngayon, di mo alam ano bang awa ng Panginoon sa iyo. Inuulit. Simple lang ang response natin. Tayong lahat, eto. Di naman sa mga mayabang lamang. Sino bang mayabang dito? Tayo. Sino bang proud na dito? Tayong lahat. Ano bang kailangan natin gawin sa harapan niya? Gawin lang mo lang ang ginawa ni Nebuchadnezzar. Magsisi ka sa harapan niya. Simple lang. Na tayong lahat dapat mag-respond ngayon. Na pwede natin sabihin, Panginoon, salamat po sa buhay na ibinibigay mo sa akin bawat araw. Ang kaisipan ko parang ako naman ang nagbibigay ng buhay sa akin. Akala ko parang ako naman tatrabaho, hanap buhay, hindi naman. Ikaw namang nagbibigay. Panginoon, salamat po. Katulad sa sinabi ni Pastor kanina, sa bawat klaseng pagkain na ibinibigay niyo sa amin. At nagpaputoto po tayo sa harapan niya, Panginoon. Sa harapan mo, I'm just a servant. Salamat po sa pribilehiyo na ibinigay mo sa akin. Ito pong encouragement sa ating lahat. Kayong lahat ay magsuot ng magpakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa-isa. Ang relationship natin. Makikita po natin dyan ang kaisipan.
Kung ang relationship natin magulo, syempre, sabi ng Proverbs, from pride cometh contention. Sa isa-isa, sapagkat ang Diyos ay sumusalunggat sa mga kalalo, ngunit nagbigay ng biyaya sa mga magpagpakumbaba. Kaya kayo magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang anuhan. At kung ngayong araw, sa mga relationship mo, sa kaisipan mo, sa harapan niya, nagpapatotoo ka, Panginoon, totoo nga yun. Proud na proud ako sa harapan mo. Ibibigay niya sa iyo ang awa at ang kanyang biyaya. Pangako po yun. Pangako yun sa ating lahat. Manalangin na po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa illustration ni Nebuchadnezzar para di naman kailangan maranasan ang nangyari sa kanya. Salamat po na sa pamagitan ng kwento na ito, sana makakita po namin ang resulta ng pride bago maranasan namin ang resulta. Pakibigay sa bawat tao dito, ang ganitong puso na magsasisi po kami sa harapan niyo. At sa pamagitan diyan, sana po makaroon din po namin ang inyong biyaya, inyong hawa before it's too late. Pakibigay po sa amin ang puso ng humility sa harapan niyo. Lahat po nanalangin po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumugon sa napakinggan natin mga kapatid. Marahil tayo po ay may mga mahal sa buhay o kaibigan na binabahagian natin ang salita ng Diyos, pero hanggang ngayon nagmamataas sila, ayaw nilang tanggapin ang salita ng Panginoon. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kung si Nebuchadnezzar na talagang kaaway ng Panginoon ay mukhang naligtas at mukhang meron tayong ebidensya na siya ay nanampalataya, ay pwede rin yun. Sa awa ng Diyos, maligtas ang mahal mo sa buhay, kaibigan, eskwela, katrabaho. Huwag kang magsawang manalangin. Isang response natin dito, marahil meron sa atin dito ay nagmamalaki tayo sa ating kapwa. At alam natin na hindi tama ang pagtrato natin sa ating kapwa. Mga kapatid, suko natin sa Panginoon sapagkat andyan ang Panginoon at lahat na nagmamataas kayang ibagsak ng Panginoon Diyos. Pangatlo, nakita natin na maaaring tayo mismo ay nagmamataas sa Panginoon sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa Kanya. Kapatid, nawa ay manumbalik tayo sa Panginoon. Nawa kidalanin natin na ang Diyos ang pinakamataas. At huwag tayo magmatigas sa Kanya. Kaya tayong ibagsak ng Panginoon. Ang totoo, kung tayo namumuhay sa kasalanan, hanggang ngayon buhay pa tayo. Yan pong mga kapatid ay dahil sa awa ng Diyos. Pwedeng kuhain na lang ng Diyos ang buhay natin, pero binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Nawa magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan at lumapit tayo. Kumain po tayong lahat mga kapatid. At tayo po ay mananalangin. Nag-iusap ako sa bawat isa. Huwag lang palipasin ang oras. Manalangin tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Ano mang bagay na hindi sinusuko natin sa Kanya, ibigay natin sa Panginoon at lumuhod tayo sa ating mga puso para sa Panginoon. Sa ilang sandali, magwawakas tayo sa panalangin. Manalangin ka. Manalangin ka, lumapit ka sa Panginoon. Mamaya-maya magwawakas tayo sa panalangin.
Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pakinggan po namin ng mga salita ninyo. Muli niyo pong ipinakita ang kadakilaan mo sa aming kalagitnaan, na bagamat kami po ay madalas magmataas sa aming kapwa at sa iyo, sa tuwing sumusuway kami sa iyo, ang totoo niyan, Panginoon, ay napakaliit namin, Panginoon. Napakadakila ninyo, dakilang Diyos. Kami mga nagmamataas, konting adjust lang na aming pag-iisip. Konting-konti lang, Panginoon. Mag-aasal hayop kami. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na lumago kami sa pagkakilala sa iyong kadakilaan upang kahit kailan di namin itaas ang mga kamay namin laban sa iyo. Upang mapakumbaba kami sa iyo, dakilang Diyos. Umagal, narinig niyo po ang panalangin ng inyo po mga anak. Ikaw po ang lumingap sa amin. Ikaw ang magpatawad sa amin sa lahat ng aming kayabangan, laban sa aming kapwa, laban sa inyo. At dakilang Diyos, salamat po sapagkat kayo po ay Diyos na maawain. Salamat po sa iyong salita. Kayo po magbigay sa amin ng biyaya upang magawa namin ang mga kalooban mo sa aming pong buhay. Ito po, dakilang Diyos, sa aming pong panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Madili po tayo nakatayo para po sa ating panalangin sa pagbibigay.